Marlene Custodio, alam ko mapapanood mo to. At kung napapanood mo to, ngayon nakatiking ka na ng kamandag ng pambansang sumbungan, hindi na po pwede sa amin yung anasal mo na sigurado napapahiya ka at sabi mo tinabla ka ng husto sa media, kulang pa. So tinamaan lahat ng hagupit, barangay chairman at pati yung lupon, wala na siyang papuntahan, wala siyang kakampi. Pagkatapos pulis, naku, wala siyang kakampi. At may video pa laban sa kanya, naku, walang kalaban-laban yan. Kaya Marlene, kung ako sa'yo, kung haharapin mo, huwag masyadong mataas ang pilantik ng ihi mo yan. Mga bossing, kung inyo matatandaan, yun hong nakaraang linggo, yun hong 1K na utang sa upay, sinampal, tinulak ng landlady. Magbibigay na ho kami ng update, mga boss. Yung sumbong ho ng isang pamilya sa Batangas na pinagtabo yan, at yan hong sinabi ho natin, pinagtulakan ho, pinalayas ng kanyang inupahang bahay dahil sa 1,000 utang. Matapos hong kumprantahin ang bitag, ang lupon na kung may question sa panghihimasok ho ng bitag, naging maayos na hong sumunod na pangyayari. Ito ho, balikan ho natin yung pangyayari at panoorin nyo ho. Bakit naman kung dinala mo sa bitag dito sa justice? Hindi ko alam kung anong naging basihan ni Tulfo naman. Hindi dapat pakikialaman ng media pag nandito sa usapin anong korte. Si Romeo Mayo, Yung po ang chairman ng Lupon, si Romeo Mayo, huwag niya kong kakantihin, lalamunin ko kayo, pati ikaw. Etong mensahe ko, pakisabi yan, nagmumura na ako, galit na ako, ha? Bakit mo sinasabing nasa justice na? Korte ba kayo o lupon? Sagot! Lupon po. Nasa ilalim ka ng lokal na pamahalaan. Wala ka sa korte. Tagapag-ayos ka lang, sa barangay ka. Naintindihan mo na kung bakit ako nagagalit. Opo. Ganito, pumunta ka kay Marlene Custodio para kunin ang gamit nitong si Cheryl Hirona sa iyo namin idadaan sa barangay address sa Punong Lupon para bayaran ang utang nitong si Cheryl Hirona kay Marlene Custodio. Pagkatapos, Mayo, pwede bang resetahan na lang na natanggap niya, Mayo? Pwede ba yun? Pwede na yan. Ikaw naman, Cheryl, kukunin mo na lahat ng mga gamit. Pero pwede ba, Mayo, na kung maaari, pakitingin lang, baka saktan uli na magdala ka ng mga tanod mo roon na parang gano'n, na walang mangyayaring hindi maganda. Okay ba, Mayo? Okay ba sa'yo? Walang problema kayo, Pe. Ayun. Tulungan ka na namin. Ibang usapan na yung ito'y kaso, pero ang utang ay dapat bayaran. Okay? Sinagot na namin yan. Thank you po. Walang Maraming salamat. anuman. God bless po sa inyo palagi. Walang anuman. Tatanungin natin si Cheryl dito sa kabilang linya natin. Cheryl, kung ikaw nandyan. Okay, Cheryl. Alright. Gusto ko maintindihan
kung nga ba'y si Custodio nagpakita sa iyo dahil kasama mo na yung tanod na justice daw na ginawa kong muchacho para kunin yung gamit mo, anong ginawa nitong si Marlene Custodio, itong nanulak sa iyo na dahil lang sa 1,000 na utang? Nagpakita ba o nagtago sa lungga? Hello po. Magandang hapon po sa inyo, sir. Nung kinuha ko po yung gamit ko ay ang asawa niya lang po ang humarap sa akin. Hindi po humarap sa akin si Marlene. Bakit Yun daw? lang po ang humarap, yung asawa lang. So yung asawa, yung mister nitong si Marlene Custodio, may nagsabi ba sa'yo, pasensya ka na, nakaabot nung kay Tulfo at medyo bastos yung misis kong aswang na kumbaga, kausap na pala si Tulfo, ang daming nak-nak. Ano sinabi ni mister? Wala pong sinasabi sa akin kahit ano yung asawa niya. Ano, tahimik lang sila? Hindi po kami nag-iimikan. Hindi ka nag-iimikan. O ano nga, masama ba ang Hindi po. loob niya? Masama ba ang loob ng asawa nitong si Marlene Custodio na pumunta na yung taon at pinasamahan ka na para makuha? Kasi kung hindi mo nakuha yung gamit mo, kami pupunta riyan, magdadala na kami ng pulis, baka pati siya mabibit-bit dahil paggamit ng mga gamit mo, hindi niya pwedeng itago. Tanong ko lang sa iyo, so anong nangyari sa loob ng pamamahay nitong si Marlene Aswang Custodio nang nanulak sa iyo? Hindi na siya nagpakita, nagtatago lang doon, sumisilip sa bintana? Hindi po siya lumabas. Kaya nga. Nasa loob lang siya. Kaya nga, nakikita mo ba, baka tudungaw-dungaw si bintana, baka nandyan si Tulfo, baka inisip niya siguro, ganun. Bantayan natin. Wala po. Wala talaga po. Kasi ano yun in-advise lang siguro ng asawa niya na huwag na siyang humarap kasi lalo lang magkakaroon ng problema. Kaya asawa niya na lang lagi ang humaharap. So, nung dumating ang asawa niya, kayo, liwanagin ho natin, kumusta naman si Justice? Itong si Romeo Custodio, sinabi niya na bakit nagsumbong-sumbong ka? Kinagalitan ka ba? Kasi ginamit din namin siya na parang padalhan ng pera doon, isaksak sa tumbon itong si Marlene Custodio na parang iyan, kunin mong pera na yan, ibalik mo yung gamit. Tumugon ba? Or nagalit itong si Romeo Mayo sa'yo dahil lumapit ka sa amin? Hindi naman po. Ang sabi niya lang sa akin, nag-usap kami, sabi niya, ganito ang gawin natin. Bago kukunin ang pera na padala ni Kuya Ben, gusto ko, diretso tayo kuha sa gamit mo. Ayun. Para isahan na lang. Alright. Tapos pinapirma nila ako. Pumirma ka na, tapos nakuha na. Okay, sige. Opo. Tapos sabi niya, lahat ng utos ni Kuya Ben, yun po ang masusunod. Yun po ang sabi Alright, niya. pwede. Kasama si Tanod Randy. Okay, o sige, ganito na lang. Kung ganon, Cheryl, at ganon naman palang ginawa nitong si Romeo na kung anong inutos ni Kuya Ben, maganda pakinggan, sinunod niya, wala na akong dapat gawin pa. Nakatulong din naman pala ito si Romeo, okay? So ngayon, sa susunod, ito'y aking sasabihin sa inyo. Walang sino man ang mga abuso na landlord or landlady na itutulak yung mga nandiyon sa kanyang pamamahay sa panahon ngayon ng pandemya kasi bawal yon. Pwede mong bigyan ng palugit, pero hindi mo pwedeng pagbuhatan ng kamay. Yung nangyari sa iyo, ehemplo na yun, ang sino man gagawa niyan, tatayo kami, hindi kami mag-alinlangan. Ngayon kaparehong pinakita nito, mamaywang pa to, kita mo, tinula ka pa. Siguro ngayon nakikita niya to, nahihiya siya. Ano ba nangyari dyan sa lugar ninyo? Pinagtatawanan ba yung kolokay na yan? Ay, yun lang po ang narinig ko sa mga balibalita. Na? Narinig ko po na masyadong masama ang loob ni Marlene kasi masyado daw siya nabastos sa media. Ganon. Opo, Gusto mo yun po dagdagan ang- pa natin? Gusto mo dagdagan pa natin? Oy, Marlene Custodio, makinig ka, nabastos ka pala, bastos ka eh. Hindi ka lang bastos, aswang ka pa sa iyong asal. O, nakita mo ba? Ganito kami. Kami ho rito sa pambansang sumbungan, kapag sinumbungan, ganito ang sistema, lengguwahe ho ng mga taong abusado, kaya namin salitain para ipagtanggol kayo. Kasi ikaw, una sa lahat, walang sino man ay dapat magtutulak, pagbuhatan ng kamay, at pagkatapos yung anak mo nakikita na tinutulak ka, natutroma yun iiyak. Binabalikan lang natin to. Kasi itong sumbong na to, dapat maging panukat at pamantayan na ng sino man nagpa-public service. Ikaw ba'y magsasampa ng kaso at gusto mong sampahan ng kaso pa to o move on ka na? Kasi papipiliin ka na. Sir, sa totoo lang, napasa ko na po yung kaso ko. Ngayon po, inaasikaso na ng pulis na nag-handle ng Yun! kaso. Na ipapasa niya na lang. Nihintay ko na lang po ang tawag at text ng pulis kung Yan. kailan ako makakakuha ng kopya ko po. Ganito ang gagawin natin.
Yung kuha mo sa report ng pulis na yan, tutulungan ka namin kasi papasok dito yung DTI si Ramon Lopez na siya mismo magbibigay ng abogado pagdating sa mga isyong pagpapalayas, pagtutulak at pag-aabuso sa sino man kasi gobyerno ng tatayo sa iyo. Malamang itong kinatakot ni Marlene Custodio at yung kanyang Mr. Tico Mambibig na napapahiya sila ngayon sa pinagagawa nila. Alam ko kasi itong si Marlene Custodio dati daw OFW to. Totoo ba to? Opo, Ngayon. matagal po siya sa Saudi. Nagtrabaho sa Saudi. Kung anong Opo. trabaho, kung ano yung mga kalukuhan ng mga amo niyang sigurong Arabo, ganyan ginawa sa'yo. Pamaywang pa, makinig ka. Ngayon, mensahe. Marlene Custodio, alam ko mapapanood mo to. At kung napapanood mo to, ngayon, nakatiking ka na ng kamandag ng pambansang sumbungan, hindi na po pwede sa amin yung anasal mo na sigurado, napapahiya ka at sabi mo, tinabla ka ng husto sa media, kulang pa. Hindi ka lang namin tinabla. Binigyan ka naman ng eleksyon na para ng susunod, hindi mo nagagawin yung mga ganong klaseng mga pang-aabuso, ni naman, palibhasa angat ka sa buhay at dahil sa 1,000, kita mo, binayaran natin na masigit pa. Yung mister niya, tahimik lang. Ayaw magsalita. Pero sa loob ng mister niya, sigurado nagagalit siya. Kumukulo siguro ang dugo niyan. Kaya lang sabi niya, baka makaabot doon kay Ben Tulfo. Tigre yun eh. Kaya hindi na siya nagsasalita. Pero, kumbaga, parang sa palagay mo, galit yung mister niya na parang napahiya sila? Opo, napahiya at galit po. Pero ano po, marami siguro nag-a-advise sa kanila, lalo na yung mga anak niya na lumugar na lang yung mga bibig nila. Mabuti At naman. saka sabi ni Marlene, harapin niya na lang daw kung anong ang reklamo ko at ikakaso ko. Sabi niya, harapin niya na lang daw. Ibig niya sabihin, nakahanda na siya maghihimas na matatabang rehas kapag ito'y pinatawag na siya kasi ebidensya yon. Ebidensya yon. Yung ginawa niyang, kumbaga, trauma roon sa panabagong kaso yon. Yung ginawa niyang paglabag doon sa pagpapalayas kaso yon. So, tinamaan lahat ng hagupit. Barangay chairman, pati yung lupon, wala na siyang papuntahan, wala siyang kakampi. Pagkatapos pulis, naku, wala siyang kakampi. At may video pa laban sa kanya, naku, walang kalaban-laban yan. Kaya Marlene, kung ako sa'yo, kung haharapin mo, huwag masyadong mataas ang pilantik ng ihi mo yan, humingi ka na lang patawad kay Cheryl Hirona nang sa ganon, pag siya ba'y humingi ng patawad sa Cheryl, mapapatawad mo. Ay sir, kaya kong patawarin, pero yung pananagutan niya sa batas, hindi harapin niya para Ay. naman, para saan po yung batas kung hindi natin gagamitin sa tama? Iyan ang gusto ko sa iyo. Simula ngayon, gawin na kitang isa sa mga Bitag Brigade volunteer. Para diyan sa Thank lugar you, ninyo, ikaw na ang mga matatayengan namin simula ngayon dahil ikay biktima ng panglalabis, pang-abuso. Tatayo ka na dahil sa likod ka namin, kasi kabahagi ka namin, kasama na kasi babalik na yun bago matapos ang pandemya. Bitag Community Brigade. Nakita mo Wow, yun? thank you, po. Brigada na yan, ha? Naintindihan mo na, nakuha mo na? So ngayon, Yes po. ihanda mo ng sarili mo, sampahan natin ang kaso, sasamahan ka natin. Ipapakita natin ngayon sa video kung paano siya maghihimas sa matatabang rehas dahil ang batas, nasa panig tayo ng batas. Siya yung pang-aabuso. Kung sakaling humingi siya ng, one more time, paano pagdating ng Pasko, hinanap ka niya, pinadalhan ka ng mga regalo, at sabi, patawarin mo na ako, Cheryl. Mapapatawad mo ba? Ay, kaya nga po, ulit-ulit, kahit anong sabihin niya patawad, pwede ko siyang patawarin. yan. Kaya lang- Kung ano yung batas, yun po ang dapat natin sundin. Ibig mo Sir, sabihin, pwede naman magpatawad, sir. Kasi yan tao ang lang gusto naman ko. tayo. Yan ang gusto kong maging kabahagi ng Bitag Community Brigade. Kasi alam mo bakit? Lumalaban. Opo. Ipapairal yung hustisya. Hindi pwedeng Opo, patawarin yung mga taong wala doon sa kalooban ang humingi ng patawad. Kasi pag humingi ng kapatawaran, depende kung patatawarin mo. Pero sabi mo nga, may batas tayo. Iba yung batas na dapat umiiral para matuto tayo. Kaya alam ko minsan, Opo. bahala ka na. Basta't manindigan ka at gusto natin makuha ang hustisya para na sa ganon. Dito sa programang ito, makamtan mo. Nung una, umiiyak ka. Ngayon, nakangisi ka na. Nabubuisit ngayon si Cheryl, si Marlene Custodio. Ano ang magiging mensahe mo kay Marlene Custodio? Gusto ko mag-iwan ka ng mensahe. Kumbaga, tatak
na eto ka na ngayon. Bitag Community Brigade ka na ngayon. Anong sasabihin mo kay Marlene? Para po kay Marlene Custodio, ang masasabi ko lang, hindi sa lahat ng oras makakaangat ka at ang kalabisan mo ay pwede mong gamitin. Dapat, iniisip mo yon. Huwag ka mag-alala. Na sinasabi mo ready ka na, mas ready po ako. Nako. Handa po akong harapin kung ano man ang ikakaso ko sa'yo. Bahala na po ang batas sa akin. Kasi alam ko naman po na tama ang pinaglalaban ko. Kaya po ako'y taos-pusong pasalamat kay Sir Ben at sa lahat-lahat nang tumulong sa akin simula sa pool. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ben. Alright, walang anuman. Simula ngayon, welcome ka na. At simula ngayon, alam na nila, community volunteer ka namin sa Bitag. Ikaw. Opo, Sir. Thank you so Okay? much. Malalaman na namin yan. Okay? Alright. Eto, ang nag-iisang pambansang sumbungan. Mission accomplished ho yan. Pero iba pa yun sa sinasabing sa hukuman. Tuloy ang laban. Bitag.